Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Dalawang kapatid ni Jolie Christine Dondon Patidungan ang lumutang bilang bagong star witness sa kaso kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero sa bansa. Sina Jose Patidungan at Ella Kim Patidungan ang mga naturang saksi na sinasabing may mahalagang impormasyon hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng negosyante na si Charlie Atong Ang sa mga insidente ng kidnapping at pagpaslang. Ayon sa ilang media reports, ikinuwento ni Julie Patidungan na pinaplanong ipatumba ng grupo ni Atong Ang kanyang mga kapatid dahil sa takot na magsalita ang mga ito. Si Ella Kim Patidungan ay unang nakilala matapos makuhanan ng CCTV footage habang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ella Kim na inutusan lamang siya ng isang opisyal ng pulisya na gawin ito at wala siyang idea kung kanino ang card na ito. Samantala, si Jose Patidungan ay naiugnay sa kaso ng umano'y pagdukot kay sabongerong Michael Bautista noong April 2021. Bagamat pinangalanan siya bilang isa sa mga suspect, iginiit ng kampo ni Julie na hindi ito si Jose dahil hindi raw tugma ang taas ng lalaki nakita sa CCTV footage sa aktwal na taas ni Jose. Dahil sa seryosong banta sa kanilang buhay ay sinamahan ng mga otoridad sina Jose at Ella Kim pabalik ng Pilipinas mula sa bansang Cambodia noong Hulyo 2025. Nasa kustudiya na ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group ang magkapatid at hinihiling ng kampo ni Julie na maisa ilalim sila sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Sa kasalukuyan ay nakasampa na ang mga kaso laban kay Atong Ang at ilan pang mga personalidad kabilang sina Eric De La Rosa, William Ang at Gretchen Barreto. Kabilang sa mga reklamong isinampa ang kaso serious illegal detention at iba pang kaugnay sa krimen. Samantala wala pang opisyal na pahayag si Atong Ang hinggil sa bagong aligasyon, ngunit sa mga naunang panayam ay itinanggi na niya ang anumang koneksyon sa pagkawala ng mga sabongero. Aniya, isa lamang itong demolition job laban sa kanya. Ayon sa Philippine National Police, ang testimonya ng magkapatid na Patidungan ay makatutulong upang mapalakas ang mga ebidensya sa patuloy na investigasyon sa kaso na mahigit 30 nawawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022. Habang nagpapatuloy ang legal na proseso, umaasa ang publiko at pamilya ng mga biktima na tuluyang mailalantad ang katotohanan at mananagot ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga missing sabongero. Si General Macapas as CIDG Director po, the first marching order given by the Chief PNP po ay i-resume po o siguraduhin na yung kaso po ng missing sabongero po ay matutukan. So immediately, General Macapas ay gumalaw po at knowing General Macapas, alam niyo naman po yung background po ni General Macapas. He is a seasoned intelligence officer. He is instrumental in the arrest of Alice Guo. He is instrumental in the arrest of Apollo Kibuloy and many more. So he immediately get down to business at dalawang material na witness po yung critical dito sa kaso po ng mga missing sabongero. At nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing sabongero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ini-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sabongero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang aga-agad na tinrabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po, ni Julie Patidungan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito
Hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinarabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information si General Macapas na itong dalawang tao na sinasabi natin, na pinangalanan naman na niya, si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinakases po ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po, pinakases po yan at kinonfirm po ng ating informant na from doon sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito, ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po, ang team po ni General Macapas po. July 16 po, na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung COPLAN po nila at nag-run po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18, ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-run po yung Foreign Travel Authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin, na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Ilakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagbalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinurrender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po,
Ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So, nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. It was a legal strategy. Hindi po natin sila po pwedeng i-hold lang. Wala pong problema kay Jose Patidongan dahil po may warrant of arrest, may conviction pa siya. But with respect kay Elakim Patidongan ay meron pong clear violation po ng batas. So it was a legal strategy on the part of the CIDG na sampahan po ng kaso yan, otherwise masasampahan po sila ng kaso ng arbitrary detention. So yun po yung istorya dyan. As to the claim na bakit sila sasampahan ng kaso ay sila ay witness dito sa missing sa Bungero. Kung matatandaan nyo, matagal na po kayong sumusubaybay sa mga kaso po ng mga pulis, meron po tayong tinatawag po the under Rule 119 po ng Revised Criminal Procedure, yung tinatawag po na discharge as state witness po. Kailangan po natin gawin, nasampahan po sila ng kaso. Remember, itong dalawa po na ito ay critical. Si Elakim Patidongan, siya po yung nagwi-withdraw sa ATM. Si Jose Patidongan, isa po doon siya, allegedly, ay isa doon sa nag-escort kay Michael Bautista na nakaposas. So, kailangan po silang sampahan ng kaso bilang mga accused, kasama po si Julie Patidongan, who himself admitted na alam po niya itong mga nangyayari po na ito. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. At kailangan po nating ipaintindi yun sa ating mga kababayan at siyempre sa pamilya po. Hindi po natin alam kung ano po yung nakakating na information sa family kung na ginigipit itong mga possible witness. It was a necessity po at alam din naman po yan ng mga may alam po sa batas na kailangan po muna silang sampahan ng kaso before the prosecutors can file a motion for them to be discharged as state witness. So yun po yung nangyari po doon. At it's so unfair po, very unfair po on the part of General Macapas sa mga lumalabas po ngayong information na he is trying to muddle the investigation. But in reality, yung mama ay nagtrabaho lamang po. Yun po yung istorya po doon. Ngayon, anong tanong, bakit kailangan kasuhan? Sinagot na po natin yon para later on, they can be discharged as state witness. Ano po ba yung mga requisite? Bago po ang isang individual na kasama po dito sa kaso na ito ay ma-consider na state witness po. Unang-una po ay there is an absolute necessity doon po sa kanilang mga testimonya. Obviously, critical po ang magiging testimony po nitong dalawa po na ito. Because sila po, unang-una, siya po, si Elakim Patidongan, yung nag-withdraw allegedly nung ATM na alam natin na pag-aari ng isa sa mga nawawalang subungero. So ang tanong dyan, paano napunta sa kanya yung ATM? Kasama ba siya sa nakumuha doon sa nawawalang si Melbert Santos at tatlo pa niyang kasamahan? May nag-utos ba sa kanya para mag-withdraw? At may alam ba siya asaan na itong mga nawawalang missing sa bungero? Ganun po ka-critical yung kanyang participation po. Kaya there is an absolute necessity for the testimony po nitong tao na nag-withdraw sa ATM. Pangalawa po, para ma-considered po siya as state witness, there is no other direct evidence available for the prosecution to prove yung involvement po ng mga possible direct perpetrators sa pagkakawala po ng mga missing sa bungero hanggang sa mga nag-utos o mastermind na pagkawala ng mga missing sa bungero po natin. Pangatlo po, yung testimonya po ni Julie Patidongan, hindi po tayo po pwedeng basta mag-rely sa testimony po niya. Kasi later on, pwede po niyang i-retract ito at later on ay po pwede pong may mga ebidensya that may somehow contradict itong kanyang mga sinasabi. Kailangan po natin ng iba pang testimonya to corroborate
yung testimonya po ni Julie Patidongan. Ito pong dalawang tao po natin, we believe, ay po pwede pong i-corroborate. Dahil nga meron silang direct participation dun sa at least, dun sa dalawang nawawalang missing sa Bungero, which is Michael Bautista at si Melbert John Santos. At isa sa pinaka-importante po na requisite para ang isang tao po ay ma-discharge as state witness, he should not be the most guilty doon sa mga perpetrators po. At dapat po ay wala po silang mga previous conviction. So yun po, kaya nilalatag ko po ito para maintindihan po ng ating mga kababayan na from the start po, ang ginawa lang po ng team po ni General Macapas ay within the bounds of law po. So it's kind unfair po to even insinuate na may ginawa pong hindi tama si General Macapas. Yung mama, hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. Oh, I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sa Bungero at ang kanyang mga pamilya. We want to assure everyone na hindi po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ang objective lang po ng PNP ay bigyan ng hustisya ang mga nawawalang sa Bungero at yung kaniyang mga pamilya. Hindi po tayo magpapa-influensya sino man. We will proceed where the evidence points us. Yun lang po. Kung may conviction kung may conviction na pala itong si Jose Patidongan, malabo na siyang maging state witness sa kaso na. Hindi ko po kayang sagutin yan sa ngayon, ma'am, dahil yung appreciation whether or not a particular accused can be discharged as state witness is within the ambit of authority and discretion po ng korte. Ang prosecutor po ang magpo-file po ng motion sa korte po para po i-discharge ang sino man pong accused para siya po ay magamit as state witness. Once makapag-file po ng motion ang prosecutor, magkakaroon po ng hearing yan. Magpe-presenta po ang prosecutor ng necessity or at least justification for the appreciation ng court kung po pwede po silang ma-discharge as state witness. Maaaring isa doon sa mga mandatory requisite ay maaaring, yun nga, yung sinasabi ko na walang prior conviction. But then again, we also have to balance, I don't want to preempt kung ano pong magiging desisyon po ng korte, is very critical ang magiging testimonya po, if ever po, nitong mga nasa custody po natin ngayon to prove na ito pong mga missing sa Bungero were indeed held in captivity and later on, hindi po natin alam hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita ang kanilang mga labi po. May info na ba ang PNP? Paano nakaalis yung dalawa? Yung si Jose at si Enaki? Kasama po yan, ma'am, sa ating iniimbestigahan for the longest time. How come na nakalabas sila ng bansa? It's not remote na katulad ng iba nating mga hinanap at pinursu at minanhunt ng mga wanted person. There is also a possibility na gumamit din sila ng exit route po. Not necessarily dun sa proper channels, or we are now coordinating po sa BID to check kung may mga travel records. Remember, itong isa po na ito ay gumamit ng isang ng alias. And again, clearly there is clear violation po ng existing laws po natin. So lahat po yan ay kinoconsider po. So kailangan lang po siguro nating ipaliwanag sa pamilya kung bakit nating kakasuhan sila ng a separate case maliban po doon sa kanilang possible involvement po dito po sa kaso po ng mga missing sa Bungero. Yes, ma'am. Ma'am, sa statement ni alias Totoy, yung mga binibigay niyang statement, parang ang lumalabas kasi sa mga statement niya, yung mga pulis ang dumudukot, yung mga pulis ang kumukuha dito sa mga sa Bungero na ito. Pero yung nakita sa CCTV, kapatid niya pala, yung isa doon sa dumukot. So, ibig sabihin, hindi naman talaga siya ang least guilty dito o baka simula alam niya at siya ang nagtuto sa kapatid, mga kapatid. This is precisely the reason, ma'am, from the time na nag-assume po as CIDG, yung ating Chief PNP ngayon, si General Nick Torre, ay tinarbaho po niya ito ng tahimik. As early as January, February, si Patidongan reach out
and manifest his intention to cooperate sa investigation at may mga binigay po siyang information. Vinalidate po yan during the time ni General Torre nung siya pa po ay CIDG. Tahimik, hindi lumabas sa media kasi we don't want to preempt the ongoing investigation, validation until such time na nabuo po itong mga kwento po na ito at itinurn over po natin ang kaso sa DOJ for purposes of case build-up pursuant to DC-20. From the time the case folder was turned over sa DOJ, wala pong statement na binigay ang PNP dahil gusto natin na tahimik investigahan po ito. So may mga lumalabas na mga pananalita si Mr. Patidongan, hindi po kontrolado ng PNP po yon. It's up to him kung anong gusto niyang sabihin. But on the part of the PNP, uulitin ko po, we will proceed where the evidence points us. Clearly, meron pong direksyon yung ginagawang investigation ng PNP. Sabi nga natin, regardless kung sinong tatamaan, regardless kung sinong lulutang sa ating investigasyon, wala tayong papanigan, kundi katotohanan at hustisya. Ma'am, bakit kailangan ilipat si Makapas from CIDG? Okay, just to give you history po, mag-backtrack po tayo. When the Chief PNP assumed position as the Chief PNP, nabakante po ang CIDG. Meron pong mga kinonsider kung sino po ang pupunta sa CIDG. Pero hindi po natuloy, kaya supposedly, si General Macapas is being considered for another position. But as to the reason bakit hindi po siya natuloy, ay napunta po siya sa CIDG because he enjoys the trust and confidence of the Chief PNP. Being a seasoned and veteran intelligence officer, the Chief PNP decided then that it would be to the advantage of the PNP organization kung ang ilalagay po sa CIDG ay isang intelligence officer at seasoned na investigator like General Macapas. Although he manifested his reservation at the time he was requested by the Chief PNP na umupo mo na sa CIDG because that position is for 2-star. Hindi na po mapopromote si General Macapas because wala na po. Meron po tayong rule na if you are less than 1 year po ay hindi ka na po mapopromote. As a good soldier, sumunod po siya sa request po ng ating Chief PNP na umupo sa CIDG at immediately get down to business. Kaya nagkaroon po tayo ng magandang development po dito po sa kaso po na ito. I want to confirm that it was General Macapas who requested the Chief PNP para mailipat na siya. Kasi sayang po yung position po na yon na exclusive po yon for 2-star o at least entry position. And the Chief PNP acceded to his request. There is no truth na mayroon pong nag-request na itanggalin po siya sa CIDG. Again, it would be very, very unfair po na sabihin na mayroon pong nag-utos kay Chief PNP para tanggalin po siya sa CIDG. I would say this with all certainty, no one and nobody could dictate kay Chief PNP kung saan po dapat dalhin ang mga officer at saan po dapat pumunta ang mga officer. It was the personal request of General Macapas na may lipat po siya sa ibang region po para mag-RD po. Why Region 12? This is in response doon sa utos po ng ating Pangulo nung SONA to run after smugglers. At alam po natin na mayroong mga smuggling issue sa Mindanao. And that is precisely the reason why dinala po sa Region 12 si General Macapas para po gamitin yung kanyang pagiging intelligence officer to run after smugglers diyan po sa Mindanao. At ilang buwan na lang po, magkakaroon po tayo ng eleksyon sa BARM at si General Macapas uli ang inaasahan ng ating Chief PNP to help the PNP organization and the task force to make sure na magkakaroon po tayo ng mapayapa at maayos po na eleksyon sa BARM. So yan po ang totoo. Yung timing lang po kasi yung pagka-relieve kay General Macapas. Also the timing na may in-announce po yung SOJ na may pinapatanggal na officer ng BNP. Can you comment on that? Well, I cannot comment on behalf of the SOJ with due respect to our SOJ.
The Chief PNP visited the Department of Justice last Tuesday, if I'm not mistaken, for a separate meeting. It was a chance encounter doon na monitor na nandoon ang ating Chief PNP, and he paid courtesy call sa ating, he paid as a courtesy. But wala pong utos whatsoever na tanggalin po si General Macapas. That's why we are clearing the issue po. So kung meron man po bang nirelieve as a result ng bungling ng kaso po na ito, definitely it's not General Macapas. Pero meron po ba? Can you confirm kung meron pong PNP official na ang Again, I cannot speak on behalf of the SOJ with due respect to our secretary, but again, like I said, this is the position being taken by the PNP to clear the issue once and for all that General Macapas was not relieved. He is not the person being alluded to.